Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumusta po tayong lahat? At medyo matagal-tagal na rin po tayong hindi nakakapagbahagi ng mga kwento o true story. Sa ngayon po ay meron na naman pong isa-isa sa ating mga taga-suporta ang nagtiwala at gustong ibahagi ang kwento ng kanyang buhay. Hello po sa lahat ng tagapakinig ng programa ninyo. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Nick. Ako po ay 31 years old, nakatira sa General Santos City at ito po ang aking kwento. Nakapag-asawa po ako ng isang lalaking meron ng unang mga asawa o sabihin na lang natin na pangatlo ako. Pero lahat po yun sila ay hiwalay na siya. Di ko alam kung sino ang may problema sa kanila. Pero habang tumatagal ang pagsasama namin, ay unti-unti kong nakikita ang tunay na ugaling meron siya. Dahil nung una talaga, akala ko ay totoo ang pagmamahal niya sa akin. Ngunit habang patagal ng patagal, doon ko na siya nakikilala ng buo o nakikilala ng tunay. Ibang-iba sa una kong pagkakilala sa kanya. Ako po ay may mga anak sa una kong asawa na akala ko tanggap ng asawa ko ngayon. Yun pala, pakitang tao lang. Nambababae po siya at para di na kami mag-away, ay nilulunok ko na lang po ang pride ko dahil imbis na ako ang magalit, baliktad pa. Siya pa ang may ganang magalit. Konting iyak lang ng mga anak ko, pinapalo niya. Dati po, sa akin nakatira ang nanay ko. Masakit po sa akin kung paano niya minumura o paano niya murahin ang nanay ko sa harapan ko. Kasi ako, sobrang nirerespeto ko po ang pamilya niya. Samantalang yung magulang ko, di man lang niya mabigyan ng respeto. Hanggang sa nagkaanak na kami at mas lalo kong nararamdaman na di po niya talaga gusto ang mga anak ko sa una kong asawa. Kasi po magkaiba ang trato niya sa anak namin at sa anak ko sa una kong asawa. Yung anak niya or anak namin ay di niya sinasaktan, pero ang anak ko sa una kong asawa ay lagi niyang pinapalo at lagi niyang sinasabihan ng mga masasakit na salita na halos ikadurog ng puso ko. Pero di ako nagre-react kasi ang sabi niya sa akin ay disiplina lang daw. Minsan sinabihan ko siya na wag naman sobra kasi masakit din sa akin, anak ko yan At bigla po siyang magsasabi sa akin na bakit ko daw kinukonsinti ang mga aso ko. Pero panay pa rin po siya sa pambabae niya. Tinatanggap ko pa din dahil ayaw kong masira yung pamilya namin. Kahit ang sama na ng sinasabi sa akin ng mga tao, kasi bakit ko daw po kinakaya simula nung naging kami, di lang 10 na babae ang nagamit niya. Pero kinakaya ko pa din kasi ayaw kong masira ang pamilya namin. Hanggang sa naisipan kong mag-abroad. Nung una, di ako natuloy kasi ayaw ng kapatid ko. Pero lagi po niyang sinasabi na susunugin na lang daw po yung passport ko kasi wala din daw kwenta. Lagi po siyang nagpaparinig. Pero nung nagdesisyon na po talaga ako na umalis, isa lang po ang binitawan kong salita sa kanya. Kung di ka pa rin magbabago, baka hahantong tayo sa hiwalayan. Fast forward, nasa Manila na ako. Lahat ng masasakit na salita ay natatanggap ko galing sa kanya. Kesyo isa daw po akong bayaran na babae, samantala naman ay siya po ang gumagawa nun. Ganon pa din ang ginagawa niya hanggang sa lagi ko pong nakikita na magkasama sila nung babae niya. Pakilala pa niya sa mga pamilya ko ay asawa na daw po niya yung babae. Sobrang pait po ng mga naranasan ko sa kanya.
Naranasan ko yung kumakain po ako kasama ang mga anak ko at nanay ko, tapos bigla po niyang binuhos ang kanin ko sa harapan ko na nandyan ang nanay ko kasama ko. Binubugbog po niya ako pero tinitiis ko lahat yun. Ngayon po ay magkasama sila ng babae niya at di ko po sila pinapakialaman. Ang dami niyang sinasabi. Naalala ko pa yung mga pagmumura niya sa nanay ko. Naiiyak na lang ako sa sama ng loob sa kanya. Sa ngayon po, gusto ko na siyang hiwalayan. Pwede po ba yun? Kasi pagod na po ako at galit na lang ang nararamdaman ko sa kanya. Parang bumabalik lahat ng sakit pag naiisip ko po siya. Ngayon po ay narealize ko na kaya ko naman palang mag-isa. Kaya ko naman palang itaguyod ang mga anak ko nang wala siya. Sana po mabigyan niyo po ako ng magandang advice.